Pinili ni Joey ang Abyss level na dungeon, isang desisyong mabigat at puno ng panganib. Ang bawat paghinga sa madilim na mundo ng mga dungeon ay isang pakikipagsapalaran sa pagitan ng buhay at kamatayan, at alam ni Joey na ang kanyang pinili ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling piliin niya ang Abyss level na ito, ang sistema ay walang alinlangan na nagbawas ng 400 puntos mula sa kanyang account, bilang kabayaran para sa isang magic stone upang makapasok siya rito. Ang lilang liwanag na bumalot sa kanya ay hindi lamang isang simpleng ilaw kundi isang portal na naghatid sa kanya patungo sa pinakamadilim at pinakamapanganib na bahagi ng Goblin Dungeon. Sa isang kisap mata, ang ating bida ay biglang napadpad sa loob. Ang lugar ay mabagsik, puno ng kaharian ng mga halimaw na hindi nag-aatubiling umatake. Agad niyang narinig ang malamig at walang damdaming abiso mula sa system, dahil sa kahirapan ng Abyss level na dungeon na ito, ang mga halimaw na makakasagupa ay hindi lamang basta mga kalaban, sila'y mga nilalang ng karahasan at kamatayan. Ang mga halimaw na ito ay mas mabangis, mas walang awa kaysa sa kanilang mga karaniwang katapat. Kung sakaling hindi niya kayanin ang mga ito, isang payo ang ibinigay, sirain ang magic stone at agarang lisanin ang lugar na ito, dahil ang piitang ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Habang tahimik na nagmamasid sa paligid, unti-unting napansin ng ating bida ang kakaibang kalagayan ng dungeon. Ang mga pader ay naglalaman ng mga basag, tila may naganap na matinding labanan dito. Ang mga basag na ito ay parang sugat na nagpapakita ng sakit at puot na dinanas ng piitan. Nagtataka si Joey kung ano ang sanhi ng ganitong pagkasira. Marahil ay nagdaan na ang mga demonyo rito, sinira ang lahat ng kanilang madaanan, iniwan ang dungeon sa ganitong kalagayan, isang lugar na punong-puno ng pighati at kasamaan. Sa kanyang pag-iikot, hindi niya alam na may nagmamasid sa kanya. Sa isang sulok ng madilim na piitan, isang goblin ang tahimik na nagtatago, nakamasid sa bawat kilos ni Joey. Ang maliit na halimaw ay naghintay ng tamang sandali upang umatake, at nang makita nito ang kanyang pagkakataon, agad itong kumilos. Sa likod ni Joey, ang goblin ay umatake, dala ang kanyang sandata at ang pagnanais na patayin ang nanghihimasok na ito. Ngunit ang ating bida, kahit na sa gitna ng tahimik na kalaban ay hindi siya madaling mabiktima. Naramdaman niya ang bawat galaw ng paligid, ang bawat patak ng malamig na hangin na sumasalubong sa kanyang balat. Bago pa man makalapit ng husto ang goblin, naramdaman niya ang presensya nito. Sa isang iglap, bago pa man makapagbitaw ng suntok ang halimaw, si Joey ay umikot, at gamit ang buong lakas ng kanyang kamao, tinamaan niya ang goblin ng isang matinding suntok na nagpatalsik dito sa ere. Bumagsak ang goblin sa lupa, ang katawan nito ay hindi na gumalaw, isang simpleng suntok mula kay Joey ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Habang nakatingin si Joey sa walang buhay na katawan ng goblin, isang malamig na ngiti ang nagpakita sa kanyang mga labi. Napakawalang hiya mo, bulong niya, habang binibigkas ang mga salitang puno ng puot, patago ka pa talaga kung umatake, at 3 taong gulang na binata pa ang napili mong biktimahin. Hindi nakapagtataka kung gaano kababa ang iyong uri. Sa gitna ng tahimik at malamig na hangin, tumindig si Joey, ang kanyang itsura ay kalmado ngunit puno ng puot at determinasyon. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng malalim na kadiliman ng dungeon, narinig niya ang mga yapak, isang buong alon ng mga goblin ang dahan-dahan na lumilitaw, naglalakad patungo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng galit at pagnanasa sa dugo. Nakatayo si Joey sa gitna ng dungeon, napapalibutan ng mga halimaw, ngunit hindi siya nagpaapekto. Sa halip, hinanda niya ang kanyang sarili para sa susunod na yugto ng laban. Ang kapalaran ng kanyang buhay ay nakataya sa loob ng piitang ito, at walang balak si Joey na magpatalo. Ang mga goblins na sumugod kay Joey ay hindi pangkaraniwang kalaban. Ang bawat isa sa kanila ay nasa level 22 at sila'y mga silver tier grade monsters, mas malalakas at mas mahuhusay kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Sanay sila sa mga surprise attack at slash attack, at ang kanilang mga galaw ay puno ng panlalamang.
Nang makita ni Joey ang mga goblins na ito na nagsasama-sama sa isang malaking grupo, agad niyang tinawag ang kanyang Warhammer. Alam niyang ang mga makapangyarihang kaaway na ito ay karapat-dapat na harapin ng buong lakas, at ang digmaang ito ay magbibigay sa kanya ng isang tunay na hamon. Sa sandaling tumama ang Warhammer sa kanyang kamay, hindi na nag-aksaya ng oras si Joey. Sinimulan niyang atakihin ang mga goblins, bawat isang galaw ng kanyang Warhammer ay may dalang kapangyarihan na pumapatay ng isang goblin sa bawat tama. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa, walang buhay, habang si Joey ay patuloy na nililinis ang piitan mula sa kanyang presensya. Habang bumabagsak ang huling goblin sa alon na yon, tiningnan ni Joey ang kanilang mga walang buhay na katawan at sinabi, "Napakahina ninyo para sa isang level 22 monster." Ngunit bago pa man niya tuluyang mapahinga ang kanyang katawan, isang bagong alon ng mga goblins ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Ang kanilang bilang ay mas marami, at ang kanilang mga hakbang ay mas mabilis. Agad niyang napagtanto na ang tunay na problema sa dungeon na ito ay ang walang katapusang alon ng mga goblins, mga nilalang na naglulunsad ng mga pagpapatiwakal na pag-atake, na nagsisilbing isang mabisang teknik upang ubusin ang kanyang mana. Sa kabila ng kanilang mababang antas, ang kanilang malaking bilang ay nagdulot ng banta na maaaring magpahina sa kanya bago pa man niya harapin ang mas malakas na mga kaaway sa dungeon na ito. Alam ni Joey na kailangan niyang pangalagaan ang kanyang mana. Ang pag-ubos nito sa mga mahihinang goblin ay magiging malaking pagkakamali, lalo na't kailangan niya ito para sa pakikipaglaban sa boss ng dungeon. Upang malampasan ang sunod-sunod na alon ng mga goblins, ginamit niya ang Shining Phantom Slash, isang malupit at mabilis na teknik na naglilinis sa buong paligid. Ang kanyang Warhammer ay umiikot sa ere ng mabilis, nag-iiwan ng mga bakas ng liwanag habang pinuputol nito ang mga kalaban. Ang bilis at lakas ng kanyang mga atake ay hindi kayang salagin ng mga goblins, at sa bawat slash, patuloy na bumagsak ang mga ito na parang mga patpat sa hangin. Sa loob ng maikling panahon, nalinis ni Joey ang buong piitan mula sa mga goblins. Wala ni isang halimaw ang naiwan na nakatayo. Sa wakas, ang katahimikan ay bumalik sa paligid, at si Joey ay nakatanggap ng 11,236 na experience points mula sa kanyang nagdaang laban. Gayunpaman, kahit na ganoon kalaki ang kanyang nakuha, napansin niyang hindi pa rin tumaas ang kanyang level. Ngumiti siya habang nag-iisip, gaya ng inaasahan, habang tumataas ang aking antas, mas mahirap ang pag-level up. Kahit na napatay ko ang napakaraming goblin, malayo pa rin ako para maabot ang level 20. Habang iniisip ng ating bida ang mga susunod na hakbang, umaasa siyang ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa boss ay makakatulong sa kanya na mas mabilis na mag-level up. Matapos patayin ng mga goblin na sumalakay sa kanya, nagsimula siyang maglakad patungo sa lugar ng boss. Alam niyang nasa dulo ng dungeon ang pinakamalaking hamon, ang pinuno ng lahat ng halimaw sa lugar na ito. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay sa madilim at malupit na daan ng piitan, narating na niya ang lugar kung saan naghihintay ang makapangyarihan na kalaban. Sa harap niya, nagpakita ang Goblin King, isang halimaw na hindi basta-basta. Ang antas ng Goblin King ay 24, at siya'y isang maalamat na terror grade monster. Kilala sa buong mundo, ang Goblin King na ito ay naging sanhi ng pagkawasak ng maraming lungsod ng tao sa pamamagitan ng pamumuno sa libu-libong goblins. Ang kanyang husay at kasanayan ay hindi lubos na nauunawaan ng marami, ngunit ang kanyang kasaysayan ng pananakop at kalupitan ay sapat na upang malaman ni Joey na ang labanang ito ay magiging mahirap. Nang makita ng Goblin King si Joey, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa isang malamig at nakakapangilabot na tinig, sinabi ng Goblin King, "Taong hangal, maligayang pagdating sa lupain ng kamatayan na inihanda ko para sa iyo." Ang kanyang mga salita ay puno ng yabang at kasiguruhan, na para bang alam niyang walang ibang kapalaran si Joey kundi ang kamatayan. Habang nakatayo si Joey sa harap ng malupit na halimaw, nagtataka siya kung bakit napakayabang ng Goblin King. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, ang Goblin King ay sumiklab sa galit.
Ang puot sa kanyang mga mata ay malinaw na nagmula sa pagkamatay ng napakarami niyang mga tauhan sa mga kamay ni Joey. Nang makita ang ating bayani na parang walang hirap na pinapatay ang kanyang mga goblins, nag-alab ang galit ang Goblin King at agad siyang umatake ng marahas. Ngunit si Joey, bagamat nasa gitna ng panganib, ay nanatiling kalmado at mabilis na nakaiwas sa mabagsik na atake ng Goblin King. Sa isang iglap, nagsimula siyang lumapit sa halimaw, naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Sa kanyang buong lakas, pinalo niya ang Goblin King gamit ang kanyang Warhammer, umaasa na ito'y magdudulot ng matinding pinsala. Ngunit sa sandaling iyon, napatunayan ang tunay na lakas ng Goblin King. Agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan na Dominant Body, isang kasanayang nagbigay sa kanya ng kakayahang magpalitaw ng isang malakas na panangga na kayang tanggapin at balewalain ang kahit anong pisikal na pag-atake. Nang tumama ang Warhammer ni Joey sa panangga ng Goblin King, halos walang epekto ang pag-atake. Ang Goblin King ay tumawa ng malakas, halos sumigaw sa kanyang kasiyahan, "Tao, kinikiliti mo lang ba ako?" Ang kanyang malupit na tinig ay puno ng panlilibak, na para bang wala siyang naramdaman na kahit anong banta mula kay Joey. Nakita ni Joey ang sitwasyon at agad na nauunawaan na ang pag-asa sa pisikal na atake ay walang saysay laban sa ganitong uri ng kalaban. Ang panangga ng Goblin King ay napakalakas, at alam ni Zoe na kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang mapabagsak ang halimaw na ito. Habang sinusuri ni Joey ang sitwasyon, isang biglaang liwanag ang pumutok sa ere, at mula sa kawalan ay dumating ang isang angel chain, isang mahiwagang tanikala na nagliwanag at agad na pumulupot sa katawan ng Goblin King. Ang mga tanikala ay gumuhit sa tiyan ng Goblin King at hinigpitan ang kanyang galaw mula sa lahat ng panig. Nang makita ito, napuno ng takot ang mukha ng Goblin King. Ang kanyang puot at kasiguruhan ay biglang napalitan ng takot at gulat. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit walang magawa ang kanyang katawan. Ang mga tanikala ay sobrang lakas, at ang kanyang dating makapangyarihang katawan ay hindi na sumusunod sa kanyang mga utos. Habang namimilipit ang Goblin King na parang isang insekto na nahuli sa isang bitag, si Joey ay nagbigay ng isang malamig na ngiti. "Napakababa ng iyong magic resistance. Talaga bang akala mo ay wala akong ibang paraan para pabagsakin ka?" Tumawa ang ating bida, na tila nasisiyahan sa pagkabigo ng kanyang kalaban. "Halika, tamasahin mo ang espesyal na regalo na inihanda ko para sa iyo." At sa sandaling iyon, pinalabas ni Joey ang isang uri ng enerhiya na nagmumula sa kanyang kamay, isang maladyos na kapangyarihan na lumalabas mula sa kalalim-laliman ng kanyang espiritu. Ang enerhiya ay naipon sa kanyang mga palad, lumalabas sa kanyang katawan ang isang mapanganib at masidhing aura. Nang makita ng Goblin King ang paparating na enerhiya mula sa atake ni Joey, isang matinding takot ang naramdaman niya sa kanyang buong katawan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang papalapit na kamatayan. Na tila ba ay hinahaplos siya ng malamig na kamay ng kapalaran. Alam niyang wala na siyang magagawa upang makatakas, nakakadena siya ng mahigpit, at ang kanyang kapangyarihan, na minsang nagbigay sa kanya ng walang hanggang yabang, ay ngayon walang silbi laban sa kapalarang humahabol sa kanya. Sa sandaling tumama ang atake, isang nakasisilaw na liwanag ang pumaligid sa buong piitan, waring ipinagwawalang bahala ang dilim at galit na naghari sa lugar na iyon. Ang enerhiya mula sa atake ni Joey ay tumagos sa katawan ng Goblin King. Winasak ang lahat ng nalalabi niyang lakas. Sa isang iglap, tinapos ang kanyang buhay. Isang buhay na ginugol sa pamumuno ng kanyang mga nasasakupan sa kawalan. At ngayon, isang buhay na nagwakas sa isang iglap na walang kalaban-laban. Ang kanyang malupit na kaharian ay bumagsak. Ang halimaw na minsang kinatatakutan ng lahat ay naglaho na parang bula. Wala ni isang bakas ng kanyang kapangyarihan ang natira. Sa gitna ng mga gumuhong labi ng Goblin King, isang malamig na tingin ang ibinigay ni Joey sa patay na halimaw. Isang tingin na walang habag, ngunit puno ng pagtataka. Isang abyss level na realm boss, ngunit nakakagulat na mahina, wika ni Joey, may halong pagkadismaya sa kanyang tinig. "Nag-conserve pa ako ng malaking halaga ng mana,
Naghanda ng mga malalakas na kasanayan, ngunit hindi na pala kailangan. Ramdam niya ang bahagyang pagkabigo, isang kalaban na inaasahan niyang magiging malaking hamon ay nabigo pa rin siyang tapatan ang kanyang lakas. Sa pagbagsak ng Goblin King, isang bagong record ang itinakda ni Joey sa Abyss-level dungeon na ito. Kasabay ng tagumpay, isang bagong talento ang napasa kamay niya, ang kakayahan na pabilisin ang casting ng spells. Ang bilis ng kanyang spell casting ay lubos na mapapabilis, na magbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga darating na laban. Ang pagtaas ng antas ng mabilis na casting na ito ay hindi lamang magiging bahagi ng kanyang paglago, kundi magiging pundasyon ng kanyang tagumpay sa mas mahihirap na laban na naghihintay sa kanya. Ang bawat pag-angat sa kanyang kasanayan ay naglalapit sa kanya sa pagiging isang tunay na mandirigma. Matapos linisin ang dungeon, lumingon si Joey at nagpa siya ng umalis. Ngunit habang papalabas siya sa piitan, may bahid ng panghihinayang sa kanyang mukha. Malapit na, bulong niya sa sarili, habang inaalala ang kanyang laban. Halos maabot ko na ang level 20. Kahit hindi niya narating ang target na antas. Alam niyang ang kanyang lakas ay lumago ng husto. Sa dami ng kanyang nakuha at sa mga aral na kanyang natutunan, naramdaman niyang malapit na niyang maabot ang kanyang inaasam. Sa susunod na pagbabalik niya sa Abyss-level na kaharian na ito, isasama na niya si Xiao Ran, handang-handa para ulitin ang laban. Samantala, sa labas ng dungeon, isang malaking screen ang nagpakita ng mga dungeon clear records ng bawat estudyante. Sa gitna ng mga pangalang lumilitaw, nakadisplay ang mga pangalan na sumusubok sa Abyss-level dungeon. Ang matapos ito ay tila imposible para sa karamihan. Maraming mga estudyante ang nakatayo malapit sa screen na yon, nag-uusap-usap tungkol sa mga hamon ng dungeon. Isa sa kanila ang nagsabi, walang sino man ang nakalabas sa Abyss level na ito hanggang ngayon. Masyadong mahirap, at sa sandaling pumasok ka, daan-daang silver tier goblins agad ang papaligid sa'yo. Mamamatay ka talaga kung hindi ka makakaalis ng mabilis. Gaya ng inaasahan sa Abyss level difficulty, ang mga pagsubok dito ay tunay na napakahirap. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, at ang mga halimaw na narito ay tila nakatakdang patayin ang sinumang maglalakas loob na pumasok. Sa gitna ng mga estudyante, ang usapan ay iisa, ang mga pagsubok sa Abyss level difficulty ay hindi basta-basta nalalampasan ng kahit sino. Mukhang maaasahan lang natin ang mga Earth rank elite tulad ni Shiming Zuan, sabi ng isa na may halong pag-asa. Si Shiming Zuan ay kilala sa kanyang walang kapantay na lakas at kakayahan, at itinuturing na isa sa iilang may kakayahang malampasan ang ganitong klaseng kahirapan. Nakatayo rin si Xiao Ran sa gitna ng lahat ng estudyante, tahimik na nakikinig sa kanilang mga usapan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking screen, iniisip ang kanyang sariling karanasan. Sa kabutihang palad, natapos ko ang hard level at naipasa ko ito ng walang anumang problema, bulong niya sa sarili, habang umaasa na sana ay malampasan din ni Joey ang kanyang napiling difficulty. Alam ni Xiao Ran na ang labanang pinili ni Joey ay mas mahirap kaysa sa anumang hinarap niya, ngunit tiwala siyang malalampasan ito ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, narinig nila ang isa pang estudyante na nagsabing, narinig ko na nagbukas ang Abyss level realm sa freshman competition at totoo bang madaming mga pumasa? Sa pagkarinig nito, mabilis na sumagot ang isa pang estudyante, oo, narinig ko rin na kamakailan lang ay nakakuha ng unang pwesto ang level 19 Saint Knight na nagngangalang Joey at nagtakda siya ng bagong record. Nagpatuloy ang kanilang usapan, pero ang atensyon ng lahat ay biglang naputol nang may sumigaw, nasira na ang record ng kaharian. Agad na napatingin ang lahat ng estudyante sa screen, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat nang makita ang pangalan ng estudyanteng nakabasag ng record. Tila tumigil ang oras habang sabay-sabay nilang binasa ang pangalan. Joey. Sa sandaling yun, nagliwanag ang screen, ipinapakita ang bagong record, isang clear time ng 10 minuto at 56 na segundo. Ang tahimik na piitan ay biglang napuno ng bulungan at mga tanong. Sino itong Joey? Tanong ng isa, naguguluhan.
First time kong narinig ang pangalan niya. Third year senior na ba siya? Habang patuloy na pinag-uusapan ng mga estudyante ang bagong record, unti-unti nilang nakikilala ang pangalan ni Joey. Sa kabila ng kanyang pagiging freshman, si Joey ay kinikilala na bilang numero 1, isang pangalan na nag-iiwan ng marka sa mundo ng mga mandirigma. Sa bawat tagumpay ni Joey, lalong lumalakas ang kanyang presensya, at ang kanyang pangalan ay nagsisimulang makonekta sa kahusayan at kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa nakita nilang tagumpay ng ating bayani laban sa maalamat na level 24 na Goblin King. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkagulat at pagkamangha habang pinag-uusapan nila ang kamanghamanghang pag-angat ni Joey sa loob ng napakaikling panahon. Samantala, maraming estudyante ang naghintay sa pagdating ni Shiming Zuan, na pumasok sa Abyss Realm pagkatapos ng ating bayani. Sa kanilang pag-iisip, paniguradong mas mataas ang record ni Shiming Zuan, at maaaring magbago ang ranggo ng ating bayani sa ilalim ng presyon ng bagong record. Ngunit nang lumabas si Shiming Zuan mula sa piitan, agad na nahulog ang kanyang anyo sa pagkabigo. Ang kanyang hitsura ay puno ng pagod at paghihirap, at tila ang mga pagsubok ng Abyss Realm ay tila lubos na nakapagpahina sa kanya. Ang mga estudyanteng naghihintay sa kanya ay agad na lumapit, nagmamadali upang alalayan siya sa kanyang malubhang estado. Isa sa kanila ang tumakbo papunta kay Xuan, tinawag ang kanyang pangalan, at nagbigay ng suporta. Ang estudyanteng ito, na puno ng malasakit, ay nagmasid sa kanyang kalagayan, pinatayo siya mula sa kanyang posisyon, at tinulungan siyang makabangon mula sa pagkakaluhod sa lupa. Si Shiming Xuan, na isang kilalang estudyante sa kanilang grupo, ay nagsabi ng kanyang karanasan sa masakit na tono. Napakahirap ng Abyss Realm. Nawalan ako ng ilang mahalagang kagamitan, at sa kabila ng lahat ng iyon, nabigo pa rin akong matapos ang kaharian na iyon. Habang iniinom ang isang recovery potion, siya ay nagmumukhang balisa at nalilito, hindi maintindihan kung bakit nakatuon ang pansin ng lahat sa kanya. Sa gitna ng pagkalito, lumapit sa kanya ang estudyanteng nag-alalay, at nagsabi, Xuan, ang freshman na nagngangalang Joey na pumasok sa kaharian bago ka, ay nakatapos ng Abyss level difficulty sa loob ng 10 minuto at 56 na segundo. Na nagtakda ng bagong record. Nagulat si Xuan sa balitang ito. Ang kanyang kamay na humahawak ng potion ay nalaglag mula sa kanyang bibig sa pagkagulat, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi kapani-paniwalang impormasyon. Ang ideya na may estudyanteng makakapag-set ng record sa ganitong Abyss level ng ganitong bilis ay tila isang imposibleng tagumpay. Ang pangalan ni Joey ay biglang naging sentro ng usapan, at ang reputasyon ng ating bayani ay patuloy na lumalaki na nag-uumapaw sa hangganan ng kanilang mundo. Habang lumalabas si Joey mula sa piitan, agad na napansin siya ng mga estudyante sa paligid. Ang lahat ay nagsimulang magbulungan, si Joey ay lumabas na. Ang mga mata ni Xuan ay nakatuon sa naglalakad na bayani, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Isang level 19 na bagong estudyante lamang si Joey, at ang ideya na siya ay nakatapos ng Abyss level realm ay tila isang imposibleng pangyayari. Paano niya naalis ang Abyss level realm? Tanong ni Xuan sa sarili. Paano ako natalo sa kanya? Kailangan kong makahanap ng sagot dito. Baka nandaya siya dahil kakalabas lang niya. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, lumapit si Zuan kay Joey. Ako si Shiming Zuan, ika-86 na Elite Rank Earth, sabi niya, pinipilit na magpakatatag. Bago pa man siya makapagsalita pa ng iba, tumugon agad ang ating bayani, pasensya pero may iba pa akong importanteng gagawin. Ang mabilis na pagtanggi mula sa bayani ay tila pumukaw sa pagkakahiya ni Xuan. Ang kanyang mga mata ay pumanglaw, naglalarawan ng kabiguan at pagkadismaya. Sa parehong sandali, si Xiaoran ay nagmamadaling patungo kay Joey, sabik na makipagkita sa kanya. Kamusta, Brother Joey? Sabi ni Xiaoran, bahagyang namumula sa kahihiyan. Binabati kita sa iyong tagumpay sa pag-clear ng Abyss level realm. Ako naman ay nahirapan malagpasan ang hard difficulty.
Pakiramdam ko ay pahirap ng pahirap ang paghabol sa iyong mga yapak. Nang marinig ang mga salitang iyon, lumapit si Joey kay Xiaoran, ang kanyang mukha ay puno ng malasakit. Huwag kang mag-alala, ang laban sa Goblin King ay medyo madali para sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga tip para sa pag-clear nito. Marami akong puntos, at maaari kitang isama upang subukan ang kaharian ng ilang beses. Tutulungan kita kung paano malampasan ang antas ng kailaliman. Ang mga salita ni Joey ay nagbigay ng pag-asa kay Xiaoran, na ang pagkabahala sa mga nakaraang pagsubok ay nawala. Nang marinig ang mga salita ni Joey, lahat ng mga estudyanteng nakatayo sa paligid ay nagulat. Kalalabas lang niya pero tumutulong na siya at nagbibigay ng tips para matapos ang abyss level. Tanong nila sa isa't isa. Hindi makapaniwala sa bilis ng tagumpay ni Joey. Bagong estudyante ba talaga siya? Nagtatakang tanong ng isa. Ang mga mata nila ay puno ng pagkamangha at pagdududa. Isang estudyanteng nagmamasid ang nagkomento, ginawa ni Joey na parang tahanan ang abyss level realm. Napaka-imposible para sa karamihan sa atin na gawin ang ganoon. Nang mga salitang ito ay nagbigay diin sa kakaibang antas ng galing ni Joey. Na tila ba ang mga pagsubok sa kaharian ay tila isang simpleng laro para sa kanya. Isang estudyante ang nagkomento, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elite at ng mga regular na tao. Sa likuran, si Xuan ay labis na nalungkot matapos marinig ang mga komento na iyon. Ang kanyang pagkabigo sa hindi pag-clear ng dungeon ay naging mas matindi sa harap ng mga tagumpay ng iba. Isang estudyanteng kasama niya ang nag-alok ng ginhawa na nagsabing, halos matapos mo na ang kaharian na iyon. Baka kung susubukan mo pa ng isang beses, ma-clear mo na. Ngunit hindi makapagsalita si Xuan. Ang kanyang mga labi ay tahimik, at ang kanyang mga mata ay nagsasalamin ng malalim na kalungkutan. Nang makita ng estudyanteng kasama niya ang kanyang kalagayan, nagtanong ito, Xuan, ano ang nangyari? Ang tanong ay nagpatibay sa kanyang pagkakaalam na hindi na masolusyonan pa ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga tao na hikayatin siya, tahimik na sumagot si Xuan. Hindi ko na kailangan ng mga ganitong pagsubok. Napagpasyahan ko nang hindi na muling hahamunin ang kaharian na ito. Ang kanyang desisyon ay nagmula sa bigat ng mga komento at pakiramdam na hindi niya matutumbasan ang tagumpay ni Joey. Dito na nga muna nagtatapos ang ating kabanata mga kaibigan. Abangan ang susunod na pangyayari. Magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe kung na-enjoy mo ang video na ito. Maraming salamat.